And here we go. Oh my God. This is it. Eto na. 4, 3, 2, and 1. This is the grand finals of MPL Philippines Season 16. Apat na panalo ang kailangan na makuha ng isang kupunana para maitanghal ng mga immortal. At sa ngayon, we're gonna be starting things off with the expanding rivers. A lot of movement para makuha yung kanilang mga objectives. And for Aurora and TLPH, they've had a decent amount of games na kanilang nilaro. But look at this. Tila ba meron na silang mga tinarget right from the get-go. May na-checkan na, that's the Yuzong para sa Aurora. First ban, a very strong hero. At ito, Lancelot ang naban na no Yisun Shin. What should be the first pick here? Meron ba tayong potential na ano ba to? Gatot Kacha ba to? Parang mag-ano siya eh, parang mag-utility silang dalawa eh. Okay. Battle of utility to. Kung ganun, ang mga first pick sa mga utilities, usually mid lanes, pero without the Zushin, ang na-open ngayon is Arlot. Ay, wala ting Arlot. So what should be the first pick? Gatot? Gatot Kacha nga, no? Parang pares din naisip eh. Oh, what about, okay. Oy, Fredrin! Wow! Winis nila agad, no? Parang Ninakaw agad. nung karamihan sa playoffs na meron tayo, Okay. ang nauuso, yung Lancelot, tsaka yung Yisun Shin. Pero mula nung later portions ng ating laro, yung Fredrin parang unti-unti na namang umaakyat. Pero ito, hindi naman nabago to. Gatot Kacha na nasa red side 2 na naman. Hindi ko alam kung ano bang meron sa Gatot Ano ba meron sa Kacha ganun ngayon eh? Yung Gatot kasi ang lakas niya talaga sa ang lakas niya mga early, ang lakas niya sa first turtle. Okay. And I think for, Team Liquid Philippines, nababanggit mo to Wolf every single time na nandyan sila para sa Infinix Keys to Victory na yung Gatot Kacha, you have to deny it for JP kasi palagi ang pinaka-importante sa kanila ay makuha yung first turtle pero pampalagbag din kagad. Wala na kapasa. Ninakaw yung draft nila, no? Ito yung draft na actually ng TL eh. Harit Granger matchup. Okay. 50-50 ba yan? Sa mga ganyang moment? Oo, 50 yan. Depende na lang kung sino mananalo sa early. Men, sinasabi ko lang kanina, yung face-off nila Oheb tsaka ni Doming kahit iba eh. Kaya nga eh. May laman eh. May laman eh. May laman, may story eh. May iringan eh. Para sa TLPH, ang kadalasan na pinangkokontra nila sa isang Fredrin ay Akai. But in this scenario, Baksha, natalo ang TLPH nung ginamit nila to sa Aurora, itong Baksha versus the Fredrin. So, ano ang pwedeng maging adjustment ng TLPH? Kasi itong Baksha na pinang-jungle nila, hindi naging effective the first time. Siguro kailangan nilang i-adjust yung XP laner ni Sanford. I mean, yung hero niya, kailangan mas effective din to gaya ng sa Lapu-Lapu. Medyo iniipit na nga si Sanford sa pagkakataon na to kasi yung Yuzong ay naban na rin. Yung Lapu-Lapu ay na-deny. Tapos sina Coach RC naman ang nagtanggal ng Arlot. So there's not a lot of initiators. Posible na, pwede pa naman. Pero isa lang din ang napansin ko dito, yung CC Wolf na hindi na masyadong napipick up ngayon or kahit meron man, hindi na siya gaanong lumalabas na madalas. Lalo na dito sa potential na matchup natin kasi yung CC usually paired up with yung mga Yisun Shin as well as this Lancelot kasi flex pick yun eh, pwedeng i-gold, pwedeng i-XP. Sa ngayon, parang na-reveal na rin yung Lapu-Lapu eh. Actually, wala na. Ay, naban. Easy. Sasabihin ko pa lang, wala naban na. Oo. Pwede sa Lapu-Lapu sa matchup. Ano pa yung mga potential dito na XP na magtapat sa Lapu? Yung Esme ba ay mag-work sa comp na TL? I think hindi siya good sa sa composition nila kasi puro na sila Magic. mage. So I think kailangan nila ng physical damage dito galing kay Sanford. At without the Yuzong, without the CC, nauubusan na tayo. Wala din yung Arlot eh. Ano pa bang mga XP lane options na physical ang nature? Tamos. Benedetta? Parang kailangan lumalim sila ng ganun talaga. Is that how, being backed into a corner itong si Sanford sa game number 1? Ganun na ganun. Kaya ito yung Baksha na nahihiwagaan ako bakit ito yung naging choice para sa TLPH. Sinabi ko yun Oh, yun okay. Galing ko. Nabasa. Ikaw na yan eh. Ikaw na yan eh. It's the... Paano kung itong Baksha
maging post 5, XP Gatot. Bigatot and then Assassin. Parang mahirap kasi wala nang natitirang Parang- magandang jungler. Parang yung maling, ganun. Mga linggo lang, RTC, mahirap. wala, di talaga. Hindi, ma-earlyan lang ng Predrin. Pero tingin ko pwede sila magpakita dito. Pakito. Sanford labas na yan. Pakito. Pwede pala. Physical damage din. Klase, ganun na umabot yung meta natin ngayon. There's a wider variety of heroes na pwedeng magamit ng ating dalawang teams. Kasi ngayon, parang yung mga nakita nating laro noong mga naunang 4 na araw, iba to eh. Inibat talaga nila yung tempo towards the draft. We even look at the first pick. Eve has been picked up in the second. Pero ito, ang kanilang sagot na Franco is back. Ay, Therese para kay Light. Isla, Ayun na. good pick. Terisla is a good pick. Sabi nga ni Trimar, Parang good 50. sa Fredrin. Check sa Parang Fredrin. 50 sila dito. Pagalingan na lang pumindot to. But how quick? Ang ganda pareho ng draft nila. Lalo na ang bilis pinili ng TL. Parang napaganda natin nila itong Terisla. Hans, maganda ang laban natin. Nagustuhan ni Trimar para sa draft. Ako personally, mas trip ko yung sa Aurora. Kung isipin kasi, ito yung lineup ng TL eh. Nag-iba lang yung roam. Farsa, Fredrin, Lapu-Lapu, tapos Granger. Laging iniiba lang yung roam. So, tingin ko, this works na. Ang daming beses na pagana to eh. So, I think I'm gonna favor Aurora in this one. Ikaw ba? Gonna go with Liquid. Okay. So, 50-50. patas ang hakbang ng lahat. Pero dito sa Cuneta, may sari-sarili silang boto. Ang unang hakbang para maging immortal. Casters, it is time to take the stage. Magsisimula na ang pinakaunang laro ng ating Best of 7 Grand Finals between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Payasan na ang mga papayasan, pusuan na ang mga pinupusuan dahil makikita na natin ang lakas ng Pinas. Mahaba-haba itong araw na to para sa mga MLBB at MPF fans, mga super fans natin na nagsisigawan na ngayon. Dito magkakasukatan kung sino ba ang mas may matibay na puso. Simula pa lang nagkalabasan na kagad ng alas. Dalawang utility jungler sa magkaabilang kupunan, Carl and Demon. Kahit walang assassin, gusto nila muna makuha yung momentum sa early game. At nakakatuwa nga rin makita no na si Light ay kumuha na rin agad ng isa sa kanyang mga all-time signature pick na Franco dito. In game 1 pa lamang talagang ayaw nilang ibigay yung momentum na napaka-importante in this best of 7. Nakuha yung Nagaw? naagaw yung Lito Wanderer, isang hook mula kay Light. And ito yung nakikita natin lagi sa laro ng Aurora. Napaka-laki ng importansya ng control sa river. Kasi dito mo rin masisimulan talaga yung pag-rotate ng mga jungler. Yeah. And for TLPH, ganun din naman yung itsura. Kaya naman both sides, makikita natin papunta sila sa XP. River control is everything for these two teams. Napaka-traditional nga kung titignan yung mga compositions na napapanood natin dito in game number 1. May tank jungle ka sa dalawang junglers at meron kang mga marksman sa gold lane. Parang wala masyadong nagbago kung ikukumpara sa mga unang araw ng ating playoffs. Silip muna tayo sa ating Infinix in-game equipment. Maagang tier 2 boots para dito kay Light. Yeah, rapid boots para mas mabilis siya makagalaw sa river. And ganito na rin yung nagiging takbo ng early game natin. Very classic approach na to na yung mga roamers sinasamahan yung kanilang mga junglers kasi may nakukuha pang extra gold in XP and then pupunta sa may middle lane para i-clear yung second wave and then lahat sila magmamadali papunta doon sa XP. Kaya naman kanina pa nakabantay dito si Light pero naunang makabalik sa mid si JP. May pwestong, may pumistuhan na ginagawa na rin ang Team Liquid Philippines. Kakatake na sa kanilang puder yung unang pagaw na laban na ito. Inaantay na rin si Carlito. Nakapwesto sila dun sa long push. Gugulong na si Carl, ha? Level 4 na si Sanford. Lalapit si Carl Casey. Maharap si Demon Kite. RWM Edward. Okay, Feather Nursing naman isasagot ni Yume sa may madalikod. Mapapatay pa si Sanji. Flicker 10. Napahalan na kagad ito si Demon Kite. Save Sanji! Edward. Si Sanji na naman inindikan. Nakabawi din naman si Yue. Pero dalawa tumumba sa kanilang panig. Cyclone Eye. Susubok makaligtas. Light! Pwede yung hook! Tumama pa sa tawat-tawat si Carlito yon. Pinapag-insaman po, sumama na rin si Oheb. Nakabawi din sila. Madugong early game ang ating nararanasan. 2 minuto pa lang, may 5 kills na. Ay! At mukhang madadagal ng parang isa. Pero hindi na, matutuloy pa. Turtle na muna ang usapan. Grabe yung palitan dito. Pero si DK ang nagwagi. Lamang nga naman sa retrihan yung Fredrin. Oo, tsaka wala din kasi hindi na umabot si Carl TZ. What a punish coming up from Aurora. Naging maganda yung simula, yung setup ng TLPH. Alam nila medyo delay yung turtle take dito ng Aurora kaya nagmadali. Hinatak agad ni JP yung pagong and si Carl TZ hinanap niya kagad si Demon Kite kasi alam nila meron real world manipulation si
Sanji na even si Demon Kite nung nawala na yung jungler ng Aurora, doon na sana sila magkakaroon ng chance sa kunin yung pagong. Kaso men, si Yue, binagsakan kagad si Sanji. Nag-micro-1 pa nga silang dalawa. Hinintay pa ni Sanji yung huling bagsak ng Feather Airstrike bago niya ginamit yung kanyang flicker down to the last second. And imagine mo men, nabuhay pa si Yue doon. Oo, sobrang tagal ng laban na yun. Nagkaroon pa ata ng 2.5 reset but another AOG dito sa baba. Si Doming Kite, nakakalahati kagad ang kanyang buhay. Si Light, sinasakapito niya ang kanyang sarili. Pero hindi mo pa rin siya nagamit din! Napatumba na naman si Light. Napakatindi na nagiging palitan na dito. And ang Team Liquid Philippines, Doming Kite? komportable. JP! Yung Feather Touch ay nagamit din. Pasok din with the revival. Carl. JP, matibay talaga ang TLPH. Pero aatrasan na muna dito ng Aurora. Oo, mukhang tatahimik muna ang lanam doon pero mukhang may bagpakan na naman dito sa may bandang XP lane. Malitan lamang ni Sanford at ni Edward. Rex Fighter na nagamit na nga rin. Pero mukhang hindi naman magkakapatayan ang dalawang ito. Actually, medyo ano yun eh, medyo parang Esmeralda Uranus yun eh. Parehas malala yung lifesteal or yung spellbomb nitong dalawa. But for TLPH, ito yung sagot nila doon sa hinain ni Wolf na Kiss to Victory para maiwasan mo yung double doming or doming double, dalhin mo sa gold lane yung away. Oo, Chap, kanina pa nga nagkakaroon talaga ng mga suntukan doon sa may bandang ibaba pero mukhang lilipat na tayo sa may bandang XP lane dahil 15 seconds na lamang ay lalabas na ang pangalawang pagong ng larong ito. And via that expanding rivers ay maaasahan natin na agad-agad ding makakapunta ang mga miyembro ng Aurora and Team Liquid Philippines. Magsegundo bago ito lumabas pero mukhang nagpa-farm muna ang parehas na junglers. Okay, ngayon hahatakin at iiwas muna itong Aurora. Oy, may tinamaan din! At hindi ata makakaiwas si JP. Mabuti na lang. Ay, hindi rin ready ang Aurora para i-burst itong si JP. And hindi rin siya yung tamang tao para i-burst eh. Light. Yan na, may angulo. Sino makakakuha, Carl? Oy! Paano na makakasecure? Ayan na, AOG, hindi na ikasa. Ngayon, si Demon Kite, kailangan Fight! Then, yung penalty zone and AOG sa likuran. Tanong agad na napatumba. Napakaganda na nagiging simula ng Team Liquid Philippines. Sumama na rin si Ohim para lang sigurado. Flicker penalty zone mula dito kay Sanford. Kaduluduluhan. Nakahanap pa ng dalawa. Binibilisan nila yung laro dito, pinapakita nila yung express ng Team Liquid Philippines na napakaganda ng start ng turtle take nila. Hinarangan na naman ni JP yung river na puwersang mag-recall si Doming Kite. Umabot naman siya sa middle lane pero once na umabot na yung TLPH doon sa turtle, kahit panahok si JP, blinitz nila yung turtle. Men, hindi lang Lord biniblitz pati yung turtle. At nasilip natin sa gold difference natin ng BPI na halos may tigli 500 to 600 na lamang ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. At sa pagsilip naman natin sa in-game equipment natin ng Infinix, ay papunta na nga tayo sa part ng Sky Piercer ni Doming kahit na siguro 1,000 pa bago mabuo. Yeah. Ito yung importanteng power spike para sa Aurora. Kailangan nila magamit yung mid-game tempo nila, especially with the front line, yung Fredrin, yung Lapo, and of course, yung magkaroon ng numero or yung stack ng Sky Piercer para kay Doming Kite. Kaso ang problema nila dito, ang lalaki ng muscle eh. Nung heroes ng TLPH, saka lahat sila nakikinabang doon sa Revitalize kasi yung mga spellbomb na nakukuha nila, especially on Sanford, ay malaking bagay sa pag-sustain ng damage ni Doming Kite. Grabe pag-check push na yung ginagawa ni Doming dito. Alam niya na may nagbabadyang daan ang Team Liquid Philippines patungong gold lane. Nariyan na rin naman si Light para protektahan ang kanilang gold laner. Take rotation mula sa parehas na kupunan. Okay, nakasilip lamang ang Team Liquid Philippines. Inaantay nila pagkakataon. Nakita ni Sanji na may 2 tao na nagtatago doon sa may bush. Pero 15 segundo para doon sa ikahuling pagong na laban. Ako, nahuli si Sanford. Nagkakaroon na sa may bandang itaas. Feather Airstrike and the bravest fighter na gamit. May idea na dito Team Liquid Philippines. Carl TZ to the rescue din naman. Gayon din itong si Sanji na nakantabay sa mga miyembro ng CL. O maglalaban na nasa pwesto ang dalawang kupunan. Si Demon kahit ang hahawak para sa side ng Aurora Gaming. Pero mukhang ibibigay muna nila sa Team Liquid Philippines. Soft reset para dito sa Turtle. At mukhang magkakatingin muna parehas na kupunan around this Turtle area. Sinasayaw na agad nila to. Oo nga eh, nilalayo din ni Demon kahit pinipilit hawakan ni Carl TZ ngayon. Papasok din si Edward. And the bravest fighter na gamit. Pero si Gabriel pa rin na nagwagi. Habang si JP. Ito siya sa kapito niya sa kanyang sarili. Ngayon naman ay nakakuha na ng kill dito ang Team Liquid Philippines. Kailangan naman ito si Sanford. Pababa kanya buhay. Pero nakakuha pa sila ng isang kill. Nakadalawa na naman ng TL kasama ang pagong. Napakalinis nun pare. Magtatanong ka for Aurora, bakit hindi natin nakuha yung pagong? Kasalanan ni JP. Nag-dash yung Fredrin men. Ang nakasalubog na yung AOG nung Gatot Katya. And once again, TLPH, biniblitz na naman yung objective. Hindi nila hinahaya makapag-setup ang Aurora. At tuloy lang ang pagkuha ng mga objectives para dito sa Team Liquid Philippines. Makakatore din si Oheb doon sa may bandang ibaba. And looking at our Infinix in-game equipment, sumasakit talaga si Oheb pare. Papunta na siya sa kanyang third item. 8 minutes in.
Ang mahirap dito is yung damage dealer ng Aurora ay nakadepende kung kaya nila ma-hold yung mga frontliners. Aside sa ang lalaki ng muscle ng kalaban namin, ang lilikot din. Imagine mo yung back shot nag-drive and one direction lang yung barrel ng Rhapsody. And even si Oheb, napakarami niyang dash sa loob ng teamfight. Sa Aurora, importante talaga sila. Sa kanila naman, sila yung mag-setup ng teamfight. Pero lagi kasi nauuna yung Liquid Philippines. Oo, at mukhang nauuna naman ngayon ang side ng Aurora Gaming. Patubong XP lane. Pero may agad naman na makakapunta mula sa Team Liquid Philippines. In fact, sila pa nga Lima. ang papasok sa loob ng jungle ng Aurora. Demon Knight! Okay, natamaan si Demon Knight dito. Kailangan niya na umatras. Wow! Yung Hawk and the Bloody Hunt to the rescue na rin naman itong Sanford. Pero mapapaano na kagad si Demon Knight. Nanapag yung Sanford pero hindi makakamit na si ni Oheb. Ayun naman yung Sanford ay naka-zone pa rin. River Manipulation na gamit. Flicker ay na-force na rin para kay Sanji. Napakalinis ng pag-ikot ng CLPH. Carl! Natapos sa pananalasa at nag-stampin. Hindi masiwasan ni Demon Knight. Pero hindi na maiwasan ang pagsugod at nag-stampin ng TL. Si Edward ata yung may ipin. Diretso lamang si Oheb. Previous fighter. Previous fighter na hinatag. Zaman Force as well. Pero nandito pa rin ang pulutong ng TLPH. Pero magdidesisyon na sila na umatras pa. Team Liquid Philippines, 2 minutes silang sa ilalim ng tore. Oo, grabe yung pag-kite ng Aurora. Pero grabe din yung aggression ng TLPH. Buti na lang may na-hook si Light. Nakuha niya si JP. Kaso pagka-hook si Ben, napindot yung revitalize kagad. Kaya medyo matagal yung, yung oras na tinig ng Aurora para patayin si JP. Now this is the Lord Dance na hinihintay ng Aurora. Panibagong setup. Kaso problema nila, men, nagiging problema na yung Eve. Dati, sila lagi yung gumagamit ng Eve. Ngayon, nararamdaman na nila yung ginagawa ni Yue. At ibang klase din naman kasi mag-Eve dito si Sanji. Currently 2-1-7. Our finals MVP from last season of MPL Philippines. At sinisimula na nga ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. Ito ang pinakaunang Lord ng ating laro. At nariyan naman si Demon Knight para sumubok mag-contest. At nag-conceal na nga dito. JP naghahanap ng potential na play. Finds you doon sa may bandang gilid. Pero mukhang hindi pa nila i-reset ang Lord na ito. JP! JP ang sinasunod. Pero nandun yung flicker and the penalty zone. Dalawa nahuli ka dito with the bagong. Kita Lord pala. Pero si JP ngayon ang hinahabol din. And this time ay si Demon Knight ay lalayo na. Ang ganda na naging atake doon at CLPH. Pero gusto ko i-comment pre. Yung penalty zone parang my pa-fade away, pa-side away yata yun eh. Oo, talaga nga alay buhay yung ginagawa ni Sanford dito tsaka ni JP. And nagaganda nung kanilang mga sets, especially with the penalty zone. Yung AOG hindi makapwesto si Demon Knight. And unfortunately, medyo bitit kasi yung bawi. Kasi parang kung ikaw si, kung ikaw si Light tsaka si Demon Knight, even if ibuhos mo lahat, parang hindi sapat. Napakakunat din kasi pag madaming miyembro na tamaan ng isang tirisda, bumabalik yung buhay with the penalty zone, of course yung spell vamp din. And of course yung passive na rin ng isang tirisda na talagang nagpapakunat sa kanya. Yung looking at our gold lane difference ngayon, makikita natin na lumalamang na nga talaga sa pera si Oheb all the way to that 1K mark at tumataas na rin ang gold lane ng Team Liquid Philippines. A 5.6K deficit para dito sa Aurora Gaming at patuloy pa nga nagpupush ang unang lord ng ating laro sa top lane. Nag-aantay pa tayo ng potential game-winning teamfight para dito sa Aurora, pero para pang hindi sila makahanap ng butas sa Team Liquid. Yun kayo mahirap na parte dito eh. So far ay wala pa tayo nakikita rin magagandang hook and bloody hunt para dito. Carl! Kasi nga nahihirapan sila dun sa pagsubsubi ng TLPH kasi kung may mahuli sa kanila, ready sila lahat sumubsubi. Yeah, grabe yung consistency na ginagawa ng TLPH. Parang telegraph yung laro nila. Every single time na open yung angulo. And as long as di kailangan mag-set ni Sanford, si Carl, yung nakadoming ka duty, tinatangke niya lahat ng mga Rhapsody mula sa bala ni Doming Knight. And this makes it awkward for Aurora to actually fight. Kasi kahit palabanan mo yung backshot, may damage reduction yan eh. Ipapop niya lang yung Tortoise Poisons. Tapos ang kasunod niyan, AOG na may penalty zone. At yun yung pinakamasakit, no? Yung flicker na burn na nga rin dito kay Doming Knight. The moment na makulong si Doming Knight sa loob ng AOG and penalty zone, parang pwede mo nang ilista the moment na walang flicker ang isang marksman. Kaya naman sa isang minuto nga, antayin natin bago lumabas ang pangalawang lord na ito. Ay mukhang nang umaagaw na ng napakaraming resources ang side ng Team Liquid sa Aurora. Inuubusan na talaga na. Ang hirap pa naman pagka yung isang friend rin ay hindi nakakakuha. No, hindi na nga naging maganda yung kanilang early game. Hindi pa siya nakakakuha pa ng panibagong mga items dito. Nakaasahan na lang nila dito. Mamaya si Doming Knight at si Yue na kailangan pa nilang protektahan kasi daming tumatalon sa mga
miyembro ng TL. Tsaka ang main difference between the strategy of these two teams is si Oheb hindi kailangan proteksyonan Yeah. ng Liquid Philippines. Habang yung Aurora, kailangan nilang proteksyonan si Dominguez kasi ang daming tumatalon sa side ng TLPH. And even if i-threaten nila yung buhay ni Oheb, sabihin natin matalon na siya ni Edward, mabagsakan siya ng Predator Strike, may sayaw kasi eh. May Zaman Force and yung mobility na pwedeng ilabas ni Oheb dito. Kaya niya micro-head yung mga tatalon sa harap niya. At tignan natin kung ma-micro pa nga niya as we head on towards the second lord of the game. Kung saan mukhang mauunang pumwesto on Team Liquid Philippines with the side of Aurora Gaming na mukhang hindi naman i-give up ng basta-basta ang lord na ito. Once again, all objectives kung sa isang bagong ay napunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. Ayaw sumuko dito ni Team Kai. Gusto nilang makita na sumubok roll ng lord. Biglang gugulo-gulo si Cortez, nag-aabang yung hook and block. Yun na nga, sa may bandang likuran, nakakagat. Pero yung real movement manipulation na nagamit din. Habang si Demon Kai na namatay. Ngayon naman nagsisama ng baba ng buhay. Flicker from Edward. AOG, flicker din. Nabitawan ni Doming. Atras muna si Edward. Kailangan na mag-atrasan ng Aurora dito. Kasi yung Stampede ay naroon na. 7.4k gold lead. Diretso pa sa Lord. Tingnan mo naman, tatlong battle spell din na nawala para sa side ng Aurora Gaming. May Lord pa ang kasama para sa Team Liquid Philippines. Midnight, may nakita tayong play. Nag-flicker kain ang ating regular season MVP na si Light. Was it a slight disconnect on the side of Aurora? I think yun talaga yung plano, pigilan yung pagbangga ni Carl TC. Kaso, mabuting Sanji. Pero ang isa talagang malaking problema ng Aurora is yung Jumpman. Pagka-flicker, nakita mo may marka kagad. Yung lupa, lagi naka-ready si JP. And tumalon din si Sanford. And si Sanji, napakaganda rin yung placement. May nung real manipulation. Parang 3 to 4 seconds na nakalock doon sa gilid at the edge of the RWM. And libre yung pagsayaw ni Oheb. Nakakatakot ang isang Team Liquid Philippines kapag nakakalibre ng sayaw si Oheb on this Harith. Harith on the hands of Oheb is probably within top 3 all-time Harith dito sa loob ng MPL Philippines. Sobrang comfortable na ng taong ito sa pick na yan throughout the history of this pick. Age of the Crown pa lamang ay hawak na niya yan at ngayon ay nagmamarcha na ang pangalawang lord na ito sa top lane. Anong inhibitor turret kaya ang pakabagsak? Mukhang pinakauna sa top lane. Real with manipulation. AOG! Tinama ang kagad si Light! -1 kagad ang naging call dito ng Team Liquid Philippines. Kailangan na maglayuan ng Aurora. Basag yung Torres sa itaas. Ngayon gitama magiging target nila. Taunt is there. Andun na rin yung Abrasion Strat. Mag-iba pagwersa ang TLPH na umatras na muna. Pero napakaganda depensa ang pinamalas ng Aurora. Ito talaga yung marke ng Team Liquid, yung express. Yung pag nilalaro na nila no hesitation, basta makita nila pwede, tatalon kagad sila. Edward! Ayan na, may tatalon din ata dito at natunaw kagad! Itong si Edward! Sanford! Yung ultimate mula dito kay Sanford. Kailangan na magtrasan dito ng Aurora. Unti-unti bumaba ang buhay ni Demon Kai. Nababa na rin ang buhay ni Doming. Pero si JP ay maiipit. AOG ay nagamit! Buhay Yue, pa rin Yue. si Dad. Pero si Yue habol sana. Mabuti na lamang ay nandoon si Sanji para maprotektahan ang kanilang kritikal na miyembro. Grabe yung pinapamalas sa Stampede ng Liquid. Still a spectacular defense para dito sa side ng Aurora Gaming. Biruin mo, close to 9,000 ang gold lead na hawak ng Team Liquid Philippines. Pero isang inhibitor turret lang ang nakuha nila. Ang ganda ng timing ng energy eruption mula kay Demon kahit pagpasok ni Sanford, hindi na siya nakagalaw and naka-layer pa yung stun na nanggaling kay Yue. Kaya naman di ganun kaganda yung pag-punish dito ng TLPH and depensahan pa yung middle lane tower. Pero kita natin yung essence men, yung team fight ng TLPH, it's so overwhelming for Aurora, lalo for Dominguez kasi ang dami nangyayari sa clash. Oh, ang hirap din if you're doming kahit isang flicker lang makakawa mo. Pero 5v1, no! 2v1! Nandito na yung cavalry! Tinamaan yung AOG pero si Demon kahit ata ang tatamaan ang lintik dito at na-hook pa nga. Jamie buhay pa rin. All for one magiging palitan. Buhay pa rin naman ng mga damage dealers dito ng TLPH. Yung Lord ay mabubuhay na in 15 seconds. At si Demon kahit parang i-rush na ng TL, pwedeng hindi siya umabot Oh, most likely nga hindi naaabot dahil kailangan din alagaan yung wave doon sa may bandang top side. Pero maraming pwedeng mangyari sa sunod na 15 seconds ng ating laro. Lalaban pa kaya ang Aurora for this Lord? Medyo mahirap yan kasi wala silang jungler and TLPH. Nakuha na nila yung punish na nila. Pwede sila mag-turn dito Oo, and si Yue, may mga moves din siya na inalalata. Ayun. Tulong na si RTZ. Binugaw lamang ang Northern Lights. And Team Liquid Philippines, sobrang nagiging perfect yung mga Lord dance nila dito Kakaibang ano to, men, kakaibang era to. Carl TC setter. Center era. Siya na yung setter. Hindi lang siya taga frontline, hindi lang siya taga tangke. Sabi ni Carl, sige ako na magsisimula ng laban. And that's
That's insane to think na throughout the eras of Carl DZ, nakita na natin yung pala assassin god na Lancelot in M2 nag-adapt into a Fredrin man around season 1, season 10, season 9 ng MPL at ngayon nagbabalik tayo na kaya niya yung parehas na yun sa game na ito at kitang-kita yan sa kanyang backshot performance na rin papasok na sa base ng Aurora. Team Liquid Philippines continues the siege. May Lord sa taas. Nagpadala sila ng 3 miyembro sa gitna, 2 sa baba. Mukhang makakadepensa pa naman dito ang Aurora Gaming. Pero si Oheb at ang buong kumana ng TLPH ready din mag-dive. AOG, alisan muna mga miyembro ng Aurora. Ngayon naman, ang Lord ay nasa may bandang itaas pa rin naman. Mabilis lang nilang matutunaw ito. Meron kong next wave. Wow. Pwede ba mag-ground pound? Oh, wow! May manipulation, may hook din. May sasagutin si Line. At si JP nakakuha na ng Toreng. Edward! Ng buhay ni Sanchez. Mamamatay siya. Nakabawi na si Yue. At si Edward ay tutumba. Oh my Wow. goodness, 1-for-1 lang ang naging palitan. Pero may Torre naman nakasama ang TL. But imagine that, sobrang laki ng gold lane ng Team Liquid Philippines, a 17-minute Lord, pero nakaka-trade pa rin ang Aurora. Nagiging malaking problema na yung Feather Strike ni Yue. Binabagsakan si Sanji. Actually, yung RWM napakaganda pero hindi rin nagtagal mula doon sa Eve kasi Yue, nahanap niya yung kill kay Sanji and after that, na natin nararamdaman yung kunat ng Fredrin and yung kanyang mobility and control sa may frontlines. Nabibigyan talaga ng spasyo si Domain Kite na bumarel-barel. And for TLPH, honestly, si Edward, even though kaya nilang patayin, parang nauubos na yung resources. And in terms of prolonged team fight, kapag na-survive ng Aurora, yung RWM and real-world manipulation, lamang sila sa batuan na skill. Oo, and siguro no, yung pinaka-cherry on top na dito for the side of Aurora, kung mapitas sila si Oheb. But so far, napakaganda ng laro ng Filipino Sniper sa ngayon. A perfect game para dito kay Oheb. Sa huling beses na na-check ko yun, 9-0-5 on this Harith at nakapag-purify pa nga. So kung sakali no, napakahirap talagang huliin if you're Aurora Gaming. Pero yun naman kasi talaga ang challenge. Si Oheb ang kailangan hanapin ng Aurora Gaming. Yeah. Actually, dalawa si Oheb at si Sanji. Yeah. Kasi ito talaga yung masasakit na damage dealers on the side of TLPH. Pero kalmado lang ang Aurora. Ginawa na nila ito noong isang araw. Out of the series ng TLPH, 13k yung gold lead na binaliktad nila. And this time around, unti-unti nararamdaman natin parang napipigilan kahit paano ng Aurora yung onslaught ng TLPH. Imagine, game 1 pa lamang tayo ay umabot na ng 20 minutos. Grabe. Itong grand finals natin. Ladies and gentlemen, itong dalawang teams natin, ang representatives for M7 at gutom pa rin ang dalawang kupunan na to na makuha ang MPLPH Championship. This is going to be the first Evolved Lord of our game. At alam naman na natin, notorious ang Evolved Lord sa pagtapos ng mga laro. Yep, and ito na yung Filipino Lord Dance. Actually, map dance na nga yung ginagawa ng dalawang teams natin. Ang dami ng variable dito, yung slow push or yung slow lane sa kabilang side ng Lord, yung control sa river, sa mid-river and pati na rin yung bush. And of course, yung jungler appearance sa mga Lord. Hanggat wala nagpapakita ang jungler dyan, pareha sila, walang pake sa Lord. No, alam din nila na lugi sila kapag hindi nila pinansin yung bottom. Ngayon ay magre-react na doon itong si Edward. Lord ay available na. Sisi mo na ito ng Simon Philippines. Si Demon Kite ay sumisilip din. JP, inigabo na magkakataon. Nakita na ni Demon Kite ito. Salve, tuloy-tuloy din. Gugulo si Carl. Sino kanya magiging target? Nandun yung hook. Pero ayaw niyang kagatin. Sino ang kanyang kagatin? Si Shaji free hit din sa may madalikod. Si Ohib ay babalik din sa Lord. Ngayon ay babalik din ata ang CLPA. Si Demon Kite ay may event din na mag-isa. Ayun lang! Kasabay pa ka manipulation. Pwede relation pa mula kay UAE. Tinamaan yung dalawa. At kinamaan din si Demon Kite. Wala ang jungler dito ng Aurora. Ngayon naman si Sam na baba ng boy. Meron na siya importante dito. Si Light ay matutunaw din sa kamay ni OM. Papasukin na rin dito si Tommy Kyle. Nakapag-winter count na rin. Pwede nang importante dito si Chandy at mabubuhay pa ang TLP. Oh my goodness! Kailangan na magnatrasa ng Aurora. Dalawa na lang ang natitira sa kanila. At may wave pa sila sa gitna. Inaabangan na lamang nila. Yue goes down! Nakapatay na naman ang TLPH. At sa kanila na ang Game 1. Game 1 secured para sa Cavalry at sila ang magsiset ng tempo sa ating Grand Finals. The start of the stampede from TLPH. Napakaganda ng disiplina, napakaganda ng objektiba. And Team Liquid Philippines, kakaiba ang nilang pinakita. Ibang klase talaga yung nakita natin. Nakakapanindig balahibo to. And game 1 pa lamang ito at sigurado marami pang sasabihin ang mga nagpopogian nating panelists. Kaya punta na tayo sa ating panel. Cavalry!
Nakaisa na ang TLPH as they start off their quest towards making the Golden Road possible at sa tulong yan ng disiplina, class drafting, and of course the execution that was made possible by TLPH against Aurora. We started things off in the draft. Yeah. Nabanggit nyo na 50-50 situation to, pero nung tumagal, Oheb showing what he can do in game number 1. Si Trimar hindi nyo maririnig sa ngayon, pero kanina rinig namin yung mga insights niya ng 12:06 na Hadith ay importante daw yung pagsama dun sa first turtle. In fact, nakaambag ng malaki etong si Oheb dun sa unang laban natin na pinasabi nating important para sa TLPH. If TLPH gets the first turtle, kadalasan nananalo ang team na to. At dahil din yan dun sa mga ambag ng mga iba't ibang mga pyesa na meron sila. Dun sa dating fighter gold lane na hindi ganun kabilis mag-clear, hindi masyadong nakakasama sa first turtle, pero this time with the Harith tapos expanding reverse pa Hans, ang bilis naka-respo ng TLPH gold laner na to. Kaya sobrang kumpiyansa din talaga yung TLPH na mag-pick ng tatlong tanky frontliners eh. Kasi alam nila that the expanding reverse is gonna boost the movement speed para mas mabilis makaikot sa mapa ang kanilang mga heroes. And that is exactly what happened here for TLPH. You know, you were talking about the first turtle, tapos nagresulta na yun sa Aurora na kailangan na din nilang ilaban yung iba sa mga turtles. Kasi kung hindi, mahihirapan na sila towards their defense and hopefully trying to get the Lord sa mga later stages ng ating laro. In which, they did naman. May mga nakikita tayong mga hooks galing kay Light. But unfortunately for him, ang nakukuha niya ay yung isa sa tatlong mga Brusco na players. Bibihira lang yata yung mga oras na itong si Oheb at si Sanji nagpapakita doon sa Ironhawk. The key factor para sa side ng TLH, dun sa draft nila, kaya naman nasabi din ni Trimar na sila yung mas nakalamang is the early game prowess ng tatlong Brusco boys na pwede pumunta at maging safe dito ang ating Eve, pati na rin ang ating Harith. In fact, in the first big turtle fight yun sa may bandang second turtle yun, nagamit ni Sanford yung kanyang flicker penalty zone na may kasama pang Eve real world manipulation, nakagamit pa ng immobilization dun sa dulo, saktong-sakto sa mga team fights. And then in the last team fight na nakita natin, ganun ulit, JP naman this time ang pumronta para sa team. Oheb freely hidden sa may backlines. Eventually nahanap nila yung opening para patayin si Yue. Si Domeng kahit ay nanging ligtas up until the last fight, ganun katindi maglaro ng Granger tong batang to. Pero yung TLPH, naubos na nila yung harap ng Aurora because of their front-to-back composition. You were mentioning a lot more about those heroes, pero ang isa sa mga hindi natin nakita for the rest or for the first 4 days ng ating playoffs was yung Terizla na ginamit nitong si Sanford. Talk to us about it. Ano bang meron sa Terizla? Kasi parang naipit pa nga si Sanford nung una nung pinagbabasehan natin yung draft, but it turned out to be from trash to treasure para sa TLPH. So yung pagiging tanky ng isang Terizla, yung pinakabentahe dito ng TLPH. Dagdag na dyan yung meron kang stun na pwedeng makatulong sa inyong team courtesy of that penalty zone. But most importantly, yung physical damage output na nagiging threat ka dun sa may backlines. Ito kasing Aurora, they are gonna depend on both the Farsa as well as this Granger dun sa pag-dive, dun sa pag-deal ng damage, I mean. And when it comes to the dive, nandyan yung Terizla. In fact, parehas ang gustong MO dito ng Aurora. Meron silang XP lane na pwedeng pang-dive at kukuha ng damage dealers ng TLPH. Yun nga lang, para sa Terizla, mas freely niya nagagawa to dahil dun sa added na bonus mula dun sa Body of Smith. And then, alam naman natin na isang Terizla naturally kukuha ng isang Queen's Wings and as well as the War Axe. Dahil ito yung itemization ni Sanford, kahit siya ay mag-frontlines at makagat ni Light, hindi ganun kadaling makadil ng damage ang Aurora. And then, syempre, yung Sanford factor dito na meron siyang clutch na movements, yung pwestuhan niya sa turtle fights, nandun na rin. All of that together, that's why Terizla was picked up by TLPH. At dagdag ko pa dyan, sorry Hans. Yo, go ahead. Ang Terizla ay naturally counter sa isang Fredrin. This was back when I was still part of coaching staff ng dalawang teams. Terizla ginagamit ka laban sa Fredrin. I mean, this is quite an insane feat kasi talagang may baon ang Team Liquid Philippines. Kung tutuusin, may isip mo na baka napapagod na tila. You know, they're getting exhausted. Pero para silang diesel na engine dito mismo sa ating playoffs, the longer that you're seeing them here, the better
better that they become, and that also translated in terms of the draft. Nakakahanap pa sila ng mga heroes na hindi naman natin masyadong nakikita na napapagana nila, especially in this game number 1. Towards that Aurora draft, I'm looking at Light, I'm looking at Edward as well. Franco at Lapu-Lapu, yung dalawang heroes na kadalasan ay binaban mo talaga para sa Northern Lights, hindi nila na-execute to the fullest of its potential kasi malaki rin talaga yung kahalagahan ng early game para sa kanila. Kaya nilalaban nila yon. And one of the reasons why Oheb is the MVP of this game was because of the damage that he was dealing right from the start up until the end. Mas napadali yung kanyang buhay dahil nga doon sa tatlong mga frontliners na nasa side ng Team Liquid Philippines at ang kailangan lang nilang gawin was